Good morning, fam! Welcome back to our channel and here we go again. Breakfast time ulit ng mga kids. And look at that. Ito ang pinaprepare ko sa mga kids kasi medyo na-miss namin ang aming Singapore breakfast. So I prepared for them prata. Ayan. And scrambled eggs. Ayan. Siyempre sa prata kasi usually may partner to na curry sauce. So it's either chicken curry or beef curry. Pero alam niyo naman, wala tayo and hindi tayo marunong gumawa ng curry na original. So ito na lang. Basta prata, crispy. Sobrang nag-e-enjoy yung mga kids niyan. Ayan, sasamahan niyo ulit kami for today's vlog and video. And see you later. Ayan ang aking kuya. And wala pa nga pala si mommy. It's just 9:40 in the morning. Parating si mommy mga around 10:30. Galing ng airport and work. So fam, nandito na si mommy at nagtatago-taguan ang mga kiddo. Where are my kids? I cannot see. Where? Maybe here, Where? mommy. Under the table. Okay, bye-bye. Maybe under the table. Mommy is going. Uy, aalis na pala ulit si mommy. Bye-bye, mommy. Hi, bebe. So, nandito na si mommy and medyo gutom daw siya. So, parang naging cook na ako for today. Luto tayo ng kanyang favorite na bacon. And then, ginagawa niya dito with greens and cream cheese sa bread. Alright. Okay, this is done, love. Kakain mo na si mommy. And then, after that, salang tayo ng pang crispy pata. So, comment down below kung ano yung mga ingredients nyo ng crispy pata din. Para may iba naman akong twist the next time. Nalagay ko na ang crispy pata natin para pakuluan. So, simple lang kasi ang ginagawa ko. That's why I asked baka may ibang ingredients dyan na tinatago kayo. So, ako bay leaf lang. Say, dalawa. Then, isa or dalawang star anise. Para lang may lasa din ng konti. And pepper. Wala akong peppercorn eh. So, let's just do pepper. And of course, our salt. Papakuluan natin around 1.5 to 2 hours. And then prito na natin later. And hindi mawawala ang ating quick weather check. Sobrang sunny. Mainit talaga. Halos walang clouds. Wala talagang clouds na makita. And there you go. Yan ang aming napaka-neat and very well-maintained courtyard. So, pwedeng tumakbo-takbo dyan sina Lian and sina David anytime. So, there you go. That's the weather in Calgary. There you go, fam. So, ito na ang finished product after natin pakuluan. So, dry lang natin. Actually, finreezer ko na siya ng konti para mabawasan yung Few moisture minutes. niya. Yeah, like 5 minutes pa lang eh. And ayun, nagpapakulo na rin tayo. Nagpapainit na ng oil. Yeah, nakakalimutan ko pa talaga to minsan eh. Yan. So, dapat mag-rub tayo ng salt. Niready ko na rin ang pangtakip natin ng oil. At baka madisgrasya tayo. Okay, are you guys ready? Let's go! Ayan siya. There you go, fam. Kinakpan ko na ng tissue. Kasi ang lala ng putok ng oil. Hindi kasi siya ganun ka-dry. 5 minutes ko lang siya nilagay sa fridge. That's why may moisture pa siya. And then syempre hot oil plus moisture equals sasabog. So there you go. Tinakpan ko lang muna siya ng tissue. And yung kalahati fam ay naprito na natin. So let's try natin.
Pagbalik na rin. Cover. Ooh! One of our favorite bonding time. Bicycle. Ang mga bata magbabike. And since nandito si Mommy, pwedeng gawin. Dito tayo sa kabilang playground para naman maiba yung view natin. So doon tayo pumunta sa may basketball court. Okay, so papunta na kami. And naka-cycle. Ang mga kiddos ay nauuna na si Kuya Davon and si Mommy. So punta tayo dito sa kabilang playground, as what I've said, yung may basketball court. And yung mga bago pala sa aming channel. So nandito kami sa Skyview. And if you remember, Catholic school yung school ni na Davon, which is nandun sa kabila. Ito naman ay the normal Calgary Board of Education School para public school. So it's called Prairie Sky School. Okay. So pupunta kami doon pa sa kabilang playground. Gusto daw mag-check out ni Kuya dito sa green playground na to. So let's just wait for him. And here's the family. So nandito na kami sa dito na kami sa playground na isa. So medyo sa gitna to siya ng Skyview. At merong gasoline station doon, mini mart, may mga restaurants na maliliit. I think KFC ata meron dun eh. But yeah, this is a really nice location and area for the kids to play. Yeah. There you go, as you can see. And may mga detached houses dito. And these are townhouses. Apartments naman yun. So it's really nice. And yeah, that's what I said. Oh, 4 basketball courts pala ang nandito. So, okay na okay yung area dito. And this is like 5 minutes walk from our house. So, okay na okay din talaga. Ano yung kuya? It's the bee? It's the bee ride. Hey, wait for me. I like this trick, Daddy. I know you love it. Yan ang mga kids. Slurpee time, honey. Slurpee time. Okay. Like this. Okay. Go. Alright. Go and sip. It's orange flavor. So I tasted the other flavors, kuya. It's not good. So that one is the best. Orange. Hello fams! There you go. It was a lazy day for us today. Nandito lang kami sa more or less sa bahay. Nakita nyo naman. Nagluto lang ako. Naging cooking show na ang video na ito at nagluto lang ng crispy pata. And of course, napakita ko rin sa inyo yung community namin dito sa Calgary. So nakita nyo madaming playgrounds, may mga basketball courts and playgrounds. We are very close to the 2 schools, both Catholic and the normal public school. So far, ang pagstay namin dito sa Northeast, particularly in Skyview, ay okay naman. So wala namang problema. I know na nababalitaan natin sa news din na medyo magulo dito ang Northeast. It's because of the predominant race na nandito. But so far, wala pa naman kaming na-encounter dito sa community na parang mapapaisip ka na magpalit or lumipat ng ibang community. So far so good, and thankful kami na sobrang lapit ng bahay namin sa schools. Iba talaga ang effect nito para sa comfort ng mga bata and of course yung comfort din ng mga magulang na in case of emergency, ang bilis lang puntahan ng mga kids. May mga kasama nga kami and friends na nagkukwentong sobrang swerte namin dito sa place namin. Yun nga, dun sa proximity ng
mga schools kasi yung iba need pa nila mag-commute or mag-school bus for 20 to 30 minutes kasi parang puno na yung mga schools na malapit sa kanila. So, spillover school na ang pupuntahan or it's either ang friend namin sa Northwest naman ang sabi ay puno na yung schools na around sa kanila. So, parang mga, yun nga, 20 to 30 minutes pa talaga ang biyahe. So, very thankful kami dito sa location. So far, so good. Alam ko pag taga Calgary ka, may bad perception talaga ang Northeast and hindi ko talaga mabiblame. Kasi may mga makukulit talaga na drivers. Medyo napapansin ko din naman. Pero more or less, okay naman siya. So far, so good and we're very thankful. And dun sa mga ibang friends nga namin sa Vancouver na nagtatanong sa akin, how's Calgary? How's the Northeast? Okay ba talaga dyan? Pwede ba kaming mag-inquire dyan? Medyo, dahil sa nakikita nga nila na medyo okay naman kami, ay parang nagiging curious din sila. Kasi nga, syempre mas affordable talaga ang houses dito sa Calgary. So dito ako natatapusin ang video and thanks again for watching at salamat sa pagsama sa amin for today. And of course, don't forget to like, share, and subscribe and hit that bell for more updated videos. See you next time and hang loose, fam!